pamamagitan po, Lord, naniniwala po kami na i-guide mo kami, Panginoon, upang maging matagumpay ang mga nakalinyang gawain sa aming mission na ito. At sa ngayong umaga, sa pagpapasimula po ng gawain ito, O Lord, at lumalapit po kami muli sa iyo, hinihiling po namin na tulungan mo po kaming mabuksan muli ang aming puso, Panginoon, at maging masaya kaming muling tumanggap ng mga mensahe mula sa iyo, mga aral, Panginoon, mga mensahe magre-redirect sa amin at mag-aayos sa aming buhay, O Lord. Gamitin mo po ang aming pastor bilang tagapanguna, O Lord, bigyan mo siya ng wisdom, ng knowledge, upang sa ganon ay maipahayag niya ang nais mo na mensahe na makarating sa amin, O Lord. Dinadalangin po namin, nilalapit po namin sa iyo ang gawain ito. Ikaw na po ang pumilos, ang Espiritu mong bumukop sa puso at isipan ng bawat isa, at kiniklaim po namin ang katagumpayan ng gawain ito. Tanging sa pangalan ni Jesus, namin ang pagligtas. Amen. Amen. Okay, so pwede na po kayo makaupo. Good morning po sa bawat isa. Okay, so okay, so yun, pakikita nyo lang si Michelle at baka mang-away. Sinila niya si Sese, maglaro daw sila sa loob. Hindi ko kabantayan mo ito. Okay, so good morning po muli sa bawat isa. At alam ko po na tayo po ay nandarito. At nakahanda ka ba? Hindi, Mr. Grace. Nakahanda ka sa mga bata. Okay lang, at biglaan. At salamat sa mga nakauwi galing sa bakasyon. At salamat sa Panginoon, yung iba umalis, nagbakasyon, yung iba naman nagaling bakasyon, umuwi. Kaya pag-pray po natin na ngayong darating natin pong anniversary, hindi man natin ma 100% yung ating attendance, pero at least ay yung mga nandito ay makapunta or maka-attend. Amen? Okay, so this morning, gusto ko po na pag-aralan po natin yung renew your spiritual lifestyle. Ano? Or baguhin ang inyong spiritual na pamumuhay. Kumbaga, ito yung buhay na kailangan po natin na baguhin sapagkat napaka-importante sa buhay ng isang mananampalataya na hindi pa nagbiag na kasi may isang namati at mabaliwan. Kumbaga, ang pagbabago ng ating buhay spiritual ay hindi naman po yan biglaan. No? Kumbaga, parang ako, no physical lifestyle, masakol siguro nga at baliwa. Lalo sa makita yun, hindi lang panahon ko kaubing ko ka, nakutungak mata. Good. Kaslamat ang tibagig ka, kaslamat dak na tataba ako pa'y magbasit ng aking dandan. Or kinisay kaya. Siyempre, kapungaroon kinarawat tayo. Lumaba tayo. Yes. At nung nagtatrabaho po ako sa construction, pumayat, mataba na ako nung nag-apply. Nung kinmutungap. Ngayon din nag-Bible school up, saka naman ako tumaba kung kailan walang makain. Siyempre sa Bible school, walang maulam, training ko eh. At yun, ganun din po sa spiritual na buhay po natin. Na kinakailangan baguhin natin yung ating buhay Kristiyano upang sa ganon makita yung pagiging isang malago or yung pagiging isang malusog spiritually. Sapagkat sa panahon po natin ngayon, maraming pwedeng maging dahilan kung bakit maraming mga Kristiyano akala natin matapat, akala natin okay, yun pala spiritually ang payat-payat. Kaya nga pag nakikita lang natin yung
yung kaluluwa ng bawat isa, o yung espiritu ng bawat isa sa atin, eh dyan tayo magkakaalaman. Ito, mataba. Ito, si Brother Sai, medyo maliit ang katawan, pero mataba yung spiritual. Okay yun eh. Kaya, kaysa naman yung ako, makita yung dakilak na paiso ng nataba, unayo, ng pinatabagayang pitaba. Ganon ang spiritual na buwan nito, ang spiritual natin. Pag nakikita, payat. Mukha lang siyang mukha lang magaling magsalita, pero pagdating sa lifestyle ng buhay, ay hindi maganda. So, sabi niya po dito, sa Colossians chapter 3, verse 23 hanggang 25, kung nakikita niyo po, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord, and not unto men, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. But he that doeth wrong shall receive the wrong which he hath done, and there is no respect of persons. Pero ang gusto ko po na makita po natin dito is yung in whatsoever you do it heartily. Ano man ang inyong ginagawa, gawin inyong ito sa buong puso or galing sa puso, as to the Lord and not unto men. So, hindi lang po sa tao ginagawa mo ang paglilingkod, kundi ginagawa po natin ito dahil sa Panginoon. Kasi mahirap kapag gumagawa ka ng isang bagay, pero hindi mo naman ito ginagawa dahil kumbaga, bukal sa puso, narigat-tikas niya eh. Di babaon mo, di may isang ubing ka, awan gayang, di puso na ti panagtulog niya. Kasi pag ganon, nagre-reklamo, or at dati ibagana, mali. So kung titignan po natin, sa buhay Kristiyano po natin, ang paglilingkod, gusto ko po na ang paglilingkod po natin na ito, hindi dahil sa pilitan. Mahirap din naman na napipilitan tayo na naglilingkod sa Panginoon, kundi dapat ito ay bukal sa ating din puso. Amen? Masarap din kaya maglingkod na dahil gusto mo. Amen? Narigat niya required kasi na parang sa atin, requirements lang ba ang paglilingkod sa Panginoon? Hindi. Kumbaga, ang paglilingkod sa Panginoon, dapat ginagawa mo ito willingly, hindi po grudgingly, napipilitan. Daman ng pastor, kundi tindak man ng daytan. Hindi. Ako, masaya ako pag nandito po kayo. Kaya, and whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Amen? Knowing that of the Lord ye shall receive the inheritance, for ye serve the Lord. Hindi ko kayo pinipilit na mag-serve dahil para sa aking kapakanan, kundi para sa inyo din yan eh. Sino bang binibless pag naglilingkod sa Panginoon? Si Pastor ba? Hindi. Ikaw. Sino bang nakikinabang? Hindi po ako, kundi ikaw. Amen po ba? Yes. Kaya gagawin mo ito dahil ito ay nararapat. At tandaan po natin na ang buhay po natin bilang mga mananampalataya, napakaganda na tayo ay nagsasama-sama sa isang gawain na kung saan ay nai-enjoy po natin. So let us renew our spiritual lifestyle. Baguhin na po natin yung ating nakasanayan na pag pumunta sa church, ito kasi, ito, ganyan, ganyan. Kumbaga, pupunta ka sa church na hindi ka napipilitan. Amen? Willing ka na maglingkod sa Panginoon. So number 1 na makikita po natin dyan is change your spiritual lifestyle. Baguhin. Ano po? Paano baguhin yung ating spiritual na pamumuhay? Siyempre, unang-una dyan, reduce. Your worldly appetite. Pag sinabi natin reduce, bawasan. Mas magandang hindi bawasan na lang, alisin yung ating worldly appetite. Di ba pag may appetite kang kumain, di ba pag may appetite tayong kumain, sige, banat, kain. Tama. Pero pag wala na tayong appetite, siyempre pag may sakit ka, awan ganang nga mga maglulutoy ka, at kakapsot ka, so wala tayong gana na kumain.
Ngayon, pagdating naman po sa buhay Kristiyano, pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, excited ka na maglingkod sa Diyos. Pero pagdating sa worldly na gawain, kinakailangan po nating bawasan. Ano? Dapat hindi pagdating sa paglilingkod sa mundo, hindi mo na i-enjoy. Hindi ka ba masaya? Kumbaga, ang buhay natin, pag wala tayo sa paglilingkod sa Panginoon, boring. Yun, yung maganda doon. Nabuboring ako kasi iba pa rin ang maglingkod sa Panginoon. Yun yung isang bagay na napaka-importante sa buhay po natin. Alam po natin yan. Ano po sabi ng Bible? If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Colossians chapter 3 verse 1. Kung kayo'y nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas. Ano ba yung mga bagay na nangasa itaas? Ito ba yung mga material things? No, spiritual things na dapat mong gawin para sa Panginoon. Naglilingkod ka, ginagawa mo yung para sa Diyos. Sama, yung pagbibigay natin, every time na meron tayong tithes and offering, yung pagsasacrifice mo para sa Panginoon, yan, pag-i-invest yan sa Panginoon. At tandaan po natin, hindi sayang, sapagkat yung mga ginagawa mo para sa Panginoon, yan po ay recorded. Amen po ba? So, seek those things which are above. Pag sa buhay po natin, no dito'y kamat, ipon, kung natayo niya, no ito'y tayo daga, imbak, iti kasapulan tayo, especially material na banat, wala namang masama eh. Pero, pag mali ang ating pag-iimbak sa mga bagay na yan, at wala tayo sa Panginoon, masisira lang yan eh. Diba? Kumbaga, napadasa yun, tinakipon ti Alcansya. Tapos, ginasar mo kas kawayan, hindi kita ungkot. Hindi tayo nagay. Naanay. Di sayang lang. Ang bakal, sabi niya nga, Colossians chapter 3 verse 2, set your affection on things above, not on things on the earth. So, ilagak ninyo ang iyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa, itaas. So, tandaan po natin na ang focus ng ating buhay, maliban na nakafocus ka dito sa mundong ito, ang buhay mo nakafocus ka sa Panginoon. Mas maganda na habang ginagawa mo yung bagay dito sa mundong ito, gusto mo na maagbot yung mga achievements sa buhay mo, mas maganda siguro na naglilingkod ka ng tapat para sa Panginoon. Amen? Hindi naman sayang yan eh. Lahat naman ng bagay na yan, parating yung panahon, aanihin po natin. Kaya nga, set your affection on things above, not on things on the earth. Tandaan po natin, ang pera, pang dito lang yan. Ang kayamanan, pang dito lang yan. Pag namatay tayo, hindi natin madadala yan. Pero, yung ginagawa mo para sa Panginoon, yun ang madadatnan mo sa langit. Kaya balang araw, dahil nabubuhay ka para sa Panginoon, ano mangyayari? Bigla ka na lang mayroon kang matatanggap na reward galing sa Diyos. At tandaan po natin, yun ang isang bagay na huwag po nating hayaan na mawala sa atin. Ano pa? Fast from the world. Ano po? Feast on the world. Sabi niya, man shall not live by bread alone. So we must feed our minds with Scripture to weaken the fool of the world. Ano po? Tandaan po natin, by using the Word of God, ay mawawalan tayo ng gana sa mundo. Kasi alam po natin, na ang pagkain, spiritually, pupusugin ka nito kasi nabubuhay ka para sa Panginoon. Isang bagay pa na makikita po natin, develop contentment. Yan, dapat daw i-develop natin yung kakontentuhan sa buhay. Kaya kung ano yung nandyan sa'yo, makontento ka na lang. Tama? Eh kung hindi po pa naman kaya, huwag ka munang maghangad.
Oo, masisira lang po tayo. Parang ako minamadali ko ang ministry. Ngayon sinasabi ko dati na napipressure ako kasi gusto ko magkaroon tayo ng sarili na nating lupa, mapatayuan. Wala pa nga, hindi pa nga kaya So, sabi siguro, kabagay na through other pastors na mga nakaka-fellowship ko, encouragement for me, na sabi nila, maghintay ka lang, darating din yung panahon. So, doon ako talaga, darating yung panahon, ibibigay talaga yan ng Panginoon in God's perfect time. At isang bagay na nagpapasalamat ako sa Panginoon na tayo, ginagawa natin ito, yung paglilingkod natin na i-enjoy natin. So, develop contentment, Huwag laging content ng content. Dapat contentment, mayroon tayong kakontentuhan sa buhay. Kaya kung ano yung blessing na natanggap mo, magpasalamat lagi sa Diyos. Okay? Hindi yung, ito lang. Ganon. Direct your appetite. Ano po? Imbis na yung appetite natin sa mundo, sa paglilingkod sa Panginoon. So, Colossians chapter 3 verse 1 and 2 kanina, seek the things that are above. Ano po? Seek those things which are above. So, we don't just stop wanting worldly things. We replace that desire with the hunger for Christ. Ayun, ibig sabihin. Tandaan po natin, lahat naman ng mga bagay sa mundo ito, okay lang na, pwede lang naman natin pakinabangan yan. Amen? Pero, hindi ibig sabihin, nandiyan tayo nabubuhay. Mali po yun. Pero, pwede mo siyang gamitin. Kaya pag pinagpala ka one day, gamitin mo para sa buhay sarili mo, pero ipagamit mo din para sa Panginoon. Diba? Sabihin yan, pinagpala, binis, nakabili ng dati, hindi na drive niya, 3 wheels lang, ngayon, 4 wheels lang. O, di ba? Walang masama doon kung blines ka, naging mayaman ka, walang masama sa mga bagay na yan, pero huwag mong kakalimutan lagi ang Diyos. Amen? Pag blines si Brother Damdan o si Brother Saidin, may sasakyan, hindi lang niya dapat pang sarili yan. Kaya pag sinabi ni Pastor, tara maki-anniversary tayo sa kabila, o gamitin natin. Puprutuan naman natin yun Pero kung sinabi niya na hindi ako na lang may sagot, hindi mas maganda ba? Walang masama. Basta kung i-bless ka ng Panginoon, pwede mong gamitin yan para sa sarili. At tandaan po natin, itong mga bagay na ito temporary, pero yung mga bagay na ginagawa mo spiritually para sa Diyos, yun yung isang bagay na napaka-importante. Now, letter D, practice self-control. Okay? Titus 2:12. The Holy Scripture, or the Holy Spirit, produces self-control. Kaya minsan, anong sabi po ng Bible doon sa Galatians chapter 5:23? Allowing us to tell the flesh no. Kaya nga, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Lahat po yan, emotions ang tinuturo. Kaya napaka-importante na nung tinanggap natin ang Panginoon, nasa atin ang banal na Espiritu, nandun yung tulong ng Holy Spirit na makontrol natin yung worldly desire and then yung worldly appetite natin sa mundo ito. Nandyan na po yan lahat Halo-halo na po yan. Pero pag meron kang Holy Spirit, siyempre amo tayo nga titrabaho ti Holy Spirit, agsuro, mang-control, iti anyaman nga aday je ulag tayo. So dapat na tayo nga mga Kristiyano, amo tayo. Then recognize your spiritual needs, dapat ang kilalanin natin. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Oh, amen. Mapalad daw siya na nagugutom at nauuhaw sa katwiran. At sila ay mapupuno. Ibig sabihin sa atin, bilang mga mananampalataya, ang uhaw dito, hunger or kagutuman, is yung gutom tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Yung bang tipo na
Pag hindi ka nakakarinig ng salita ng Diyos, ang buhay mo parang ewan. Yeah. Sino ba nakaranas sa atin? Kaya nasanay ka na every Sunday, ada kahit iunod ti church, tapos biglang na naawanan ka ti panawon. Yung pangalang hindi tayo makapag-church ng isang linggo, iba na yung impact sa atin eh. Hindi tayo masaya. Ganon. Thirst, uhaw tayo sa salita ng Panginoon. Kaya salamat sa buhay ng bawat isa, na hindi ka nandito dahil wala lang, trick mo lang. Ganon. Well, at tandaan po natin, kahit mainit ang lugar, ang totoong naglilingkod, hindi lang naghahanap yan ng lugar na maganda o komportable siya. Saka na lang yan kung i-bless tayo ng Panginoon. Pero dahil mission pa tayo, wala pang kakayanan ng church, makontento tayo sa kung ano or saan tayo inilagay ng Diyos ngayon. Amen po ba? Alright. Hungering for righteousness o cravings. Nagide, kahit nakaan nga kaan. Yeah. Craving satisfied. Diba? Pag gusto kahit mo ngamangan ka, sige. Kasla ka nga agninaw. Agninaw ba? Uray nung nangatid yung ka, ano kaya mga mangan, sungkito, magaramid ka ngayon, tiparang na sungkito. Yeah. Assign, dapat ganun ang buhay Kristiyano, lukas ano mga cravings iti makan, spiritually, ganun din dapat. A sign of spiritual life is a craving for God's righteousness, not just satisfying physical cravings. O, di ba? Seeking the only true supplier. Tandaan po natin, ang pinanggagalingan lahat ng ating pinapakinabangan or kinakain or mga blessings ay walang iba kundi ang ating Panginoon. John 6:35, and Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never. O, di ba? Tandaan po natin na kinote ng ating Panginoon, I am the bread of life. Not literally, nga isunak jay tinapay. Kumbaga, isuna jay tinapay, spiritually, nga isuna itimang punpuno, kada tayo, no, mabisin tayo spiritually. Iso nga, every time na kaya tayo nga adangag iti sasao ni Apo Diyos, kat ada iti Bible, nga iso iti basahan tayo, iso iti danggan tayo. Amen po ba? Kaya kung bakit po tayo pumupunta sa church, meron po tayong Bible study, meron po tayong personal devotion, meron tayong group devotion. But anyway, dagayang ti group devotion nagigya-acidig lang. Eh, mga young people natin, minsan talagang pinag-memorize ko yan sila ng 5 chapters. At nakakaya naman. Kasi naalala ko, nung nakiyang people sila, 4 lang yung memorize nila. 5? Oh, ngayon, hindi na lang 5. Kasi nasasanay na sila eh. 5 chapters ba na? 5 chapters. 5 verses pa naman yung i-memorize. Kaya yun, spiritual, I am the bread of life. Hindi lang memorize yun dapat hindi lang natin i-memorize. Dapat yun ay ninanamnam natin. Kasi ito ay pagkain natin. Ano pa? Only Jesus satisfies the deep inner spiritual needs of the human heart. Tandaan po natin. Amen? Kaya merong kanta na, only Jesus can satisfy my soul. Kaya napaka-importante na sa buhay ko natin, as a Christian, pag nabubuhay ka sa Panginoon, kaya tignan mo, yung bang, kaya anong sabi niya doon sa Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kaya pag nabubuhay ka para sa Panginoon, hindi ka mangangailangan ng maraming bagay. Kaya napintas mo,
nga itibiyag iti maysa nga namati, kat agbabiyag isuna para kini Apo Diyos. Amen. Well, kat no anya man iti ada kanya na materially, kat makontento isunan. Basta ti quote na, the Lord is my shepherd, I shall not want. Diba? Kaya pa eh. Letter C, release your unhealthy lifestyle. Oh. Mas lalo siya kumakat physically, kaya matati i-release ko nga eh. Lagi dyan, hindi nga mabalin yung mga katulong, like cholesterol, bad cholesterol, guys. Kaya pa, basically ano pa, yung mga kinakain natin ng mga hindi masagana, grabe, nagpa-check up ako hindi Sunday, di ba? Kung naalala nyo, hindi na Sunday, nagkasaba up. At nabisitang pastor na doktor ka, no? Na gadal ije Russia, ng ministry na mapanood jay bala, mapanti church, tapos i-check na. At grabe TBP, talagang makapasyak. Kunak tayo nito, kaya pa yung basketball, 5 rounds. Kuna na, awan, talaga nga sobrang nga ito tidarang. Siguro dahil nagkataon nga una, napudot ti panahon, kalkalpas ning nangan, awan portak pa eh. Talaga nga napudot niya. At nangato. So, una na, sige, resitaan ka. Tigas tata, ang sabi niya, ang gagawin natin, huwag natin i-maintain yung ano mo, yung cholesterol, kundi alisin natin. So, diresitahan ka. Yes, vitamin lang naman, yung diresita niya. Vitamin C, B-complex, tapos yung isa, omega-3, fatty acid, yun lang naman ang pinaresita sa akin. So nga, nakautang ka. Kaya ko na sige, try ko lang isang buwan kung ano yung magiging epekto dito. Sa ngayon, manong nga pangaldaw ko tatan, pang inam, pang pito tata, halsta, pang 1 week tata nga yan. Kitaan tayo after 1 week or after 2 weeks. So, release your unhealthy lifestyle. Kung nakarukot, yung matapistyle na dito, nagdakmot lang sa dinag, jag-jagging ka, nagbawas titin ba, kaya useless na ito. So, pag hindi mo na-release yan, spiritually, ano mangyayari? Anxiety, hindi ka mapalagay. Ma-depress ka pa eh. Nya. Ang tawag mo? Magkaroon ka pa ng habit sin. Habitual sin. Siyempre, pag hindi tayo malago spiritually, or pag hindi tayo spiritual sa buhay natin, ano mangyayari sa buhay natin? Ang labas niyan ay okay lang gumawa ng mali, okay lang yung debasit na basol, okay lang yan. Pero hindi, nagiging habit na po natin yan. Hanggang sa hindi na natin namamalayan, sige, okay lang. Hanggang sa unti-unti na pala tayong nawawala sa gawain. So, marami pa pwedeng mawala. So, tanggalin po natin yung mga hindi makakatulong sa atin. Unang-una dyan, spiritually, sin, kasalanan. Yan ang magpapabigat sa buwan mo. Yung maliit na kasalanan, akala natin sa umpisa, okay lang yan. Kaya bubulungan kami sa tanan, okay lang yan, maliit lang yan. O, di ba? Alam mo yung motor, di ba pag dinaan mo yan sa highway mabilis, pag dinaan mo yan sa maputik, pag napuno siya ng putik yung gulong, bumabagal yung takbo ng motor. Ganon din po ang buhay ng Kristiyano. Pag wala kang kasalanan, magaan lang ang buhay Kristiyano mo, tama? Pero pag medyo nagkakasala ka at hindi ka nakakaingin ng tawad sa Panginoon, parang ang bigat. Hanggang sa isipin mo na lang, hala, inyamat na ito yung abyagon, panay problema lakit din. Ganon. Kasi nga, hindi natin na i-release yung mga hindi maganda sa buhay natin bilang mananampalataya. Kaya ano sabi ng Panginoon? Ito ang maganda sa Bible eh. 1 John 1:9, but if we confess our sin, He is to forgive, He is just to forgive our sin. Siya ay matapat at matuwid para tayo po ay
patawarin sa ating mga kasalanan. Diba? Refresh your spiritual life. Replace those who are not helpful to your Christian life. Ano po? So renounce from your sins or talikuran. Akala nyo yun, yung ibig natin. At isang bagay na napaka-importante. Ano sabi niya? Psalm 66 verse 18. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kaya pansinin mo, pag meron daw tayong kasalanan na nakatago sa ating puso, ang Diyos hindi nakikinig sa atin. Kaya huwag tayo magtaka. Nagbayag tayo pinakararat ko. Hindi na kailang sumsumbatan nga ako Diyos. Paano nga? Unang-unang din may kasalanan tayo. Or baka hindi tayo nagpapatawad. Dapat kaapang, pakawanan. Kapag magkararag ka, i-bless ka. Nakuha nyo. So kaya naman, meron tayong mga mali na nagagawa na kahit sa maling salita or mga naiisip, may mga bagay na gano'n eh. Kahit yung simple kasalanan. Parang sa mga anak lang yun eh, na pag yung anak mo nakakagawa ng mali, hindi mo naman binibigyan agad yan ng gusto niya. Didisiplinahin mo muna yan. Para sa susunod, alam niya na, pero siyempre, ibibigay mo pa rin yung gusto niya. Kaya, yun. Kaya pag humingi siya, okay na, bibigyan mo na ulit. Kasi masaya ka na ulit, humingi ng tawad eh. Ganun din ako sa Panginoon. Pag humingi ka ng tawad at galing sa puso, masaya ang Diyos na magpatawad. At every time na hihingi ka sa Panginoon, i-bless ka na ng Panginoon. Kasi nagpakumbaba na. So ganun po yun. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Change your spiritual life. Yan yung kanina. Baguhin natin yung ating spiritual na buhay. Tama ba? So lifestyle, pamumuhay kanina. Ngayon yung ating spiritual naman na buhay. Unang-una dyan, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Tumiwala ka sa Panginoon ang buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sarili. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. So nga, importante talaga, iti panagtalot kini Apo Diyos. Anyaman ti aramidan tayo, at agtalot tayo nga magapu iti puso. Nya. At huwag tayong tumiwala sa ating mga sarili. Minsan kasi tumitiwala tayo sa sarili natin eh. Sabihin natin, kaya dayta, nakigsaak pa eh. Yung pala, kabigatan na, nagsakit, nagtrangkaso. Yawanan. Kaya maganda talaga na ang buhay natin bilang mananampalataya, unang-una ay ang tiwala natin sa Panginoon. Buo, yung lakas mo, yung buhay mo, ay nagtitiwala ka sa Panginoon. In all thy ways, acknowledge Him. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad. Sa mga plano at desisyon mo sa buhay, laging sabihin sa Panginoon, Lord, ito ba ang kalooban mo para sa akin? Narigat ba nga? Bahala to niya ako Diyos. Ganun, hindi naman pwede yun. And He shall direct thy paths. Ano pa? Ang makikita po natin dyan, reading God's Word. Napaka-importante po ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Bakit? Kasi nagpapatalino po ito. Ewan po ba? At dapat ti Bible tayo siguron. Nya. At dapat ti nagitida tuma, the Bible ng Tagalog. Lugi yung umawatan ti English, kasi nakapada, at Tagalog ka. Nga huwag lang laging nakadepende doon. Nya pa, dapat ti Ilocano nga Bible, mawatak lagi ti senior ng mamisan, kasapulan na ti Ilocano, ngamuray na da Ilocano, nakapsot ti mata, nya. Magtiis na lang sa pakikinig. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Diba? Psalms 119 verse 105. Yung ating, ang tawag nun, I place allegiance to the Bible, God's holy word, diba? At
Tandaan po natin, ito ay ilaw sa ating mga landas or sa ating mga paa or liwanag sa ating landas, sabi niya. Kaya yung unang panahon, noong unang panahon, yung mga naglalakad, yung ilaw nasa paa. Kasi yung mga paa, siyempre, no magnada, makita dangin niya yung dalang. Hindi lang dito, maliban doon, dito sa paa, para mas maliwanag. Eh ngayon, hindi na yun obra. Na-invento na lahat ng klase ng ilaw eh. May solar, diba? So, pag naglakad tayo, may mga flashlight, yung cellphone natin, may flashlight. Maliwanag, hindi hirap. Ano pa ang makikita po natin dyan? Requesting God's will. Pag sinabing requesting God's will, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Kaya nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon. So, tandaan po natin, alam ng Diyos yung mga plano niya sa buhay natin. Alam ng Diyos kung ano yung mangyayari sa iyo in the future. Pero anong sabi po ng Bible? Saith the Lord, thoughts of peace and not of evil. Tandaan mo, naglilingkod ka sa Panginoon, ang Diyos nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Hindi yung sinabi natin na evil, yung bang kasamaan. Diba? Oo. Kaya pag nakinig ka ng Bible, meron kang peace of mind. Kaya tignan nyo pag medyo mainit na yung panahon, tapos nangangaral yung pastor, nagkakaroon tayo ng peace of mind eh. Maya-maya, napapapikit na tayo eh. Yung pala, inaantok ka na. Kaya yung mga hindi nakakatulog, hindi ka makatulog na uncle. Pilitan kami ng church. Daw makaturog niya eh. Pag-pray po natin sa Uncle Romy kung bakit hindi po natin nakakasama. Under recovery issue na dati nakapsok din na ngayon. Okay, nababa. Timing. Okay, so receiving God's way, tandaan po natin, maganda ang daan ng Diyos para sa atin. Isa pa, restoring God's word. Maganda na naglilingkod tayo, ginagawa natin yung gawain ng Panginoon. And then last, choose always the right path. Lagi po natin piliin ang tamang daan or tamang landas. Amen? Maganda na ang buhay mo nakaangkla lagi sa Diyos. Unang-una dyan na makikita natin para magkaroon tayo ng right path is to surrender. I-surrender mo ang buhay mo para sa Panginoon. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Laging magtiwala sa Diyos kasi yun naman ang dapat. And then letter C, Scripture. Yan yung kanina na nabanggit ko, Word of God. And then last, steadfastness or katatagan. Paano ba tayo maging matatag sa buhay natin bilang Kristiyano? So in all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. So, pag sinabing matatag, nabubuhay ka lang sa buhay na kasama mo ang Diyos. So, ang totoong lumalago sa Panginoon, anuman ang dumating sa kanyang buhay, kabiguan man yan, problema man yan, nananatili siya sa Panginoon. Kasi, aanhin mo naman yung buhay mo na, maawit naman ako sa Panginoon, pero pag dumating yung problema, ay, hindi ko pala kaya. So, yun, isang bagay na napaka-importante sa buhay natin. So, in all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. So, yun lang naman. Actually, gusto ko sanang hatiin ulit pero mas maganda yung preaching. Kaya, tayo po ay manalangin, at hiningin ko po na tayo dito ngayon lahat. Ama namin,
namin Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat Panginoon sa umaga po ito. Salamat po sa biyaya, sa pangunguna, Panginoon. Bless niyo po, Panginoon, ang aming susunod na gawain at kayo ang patuloy na manguna at mag-usap, Panginoon. Pinupuri kita, pinapasalamatan, binabalik po namin lahat ng ito sa pangalan ni Kristo. Amen. Amen. Okay, so tawagin po natin yung tagapagpawid. Pwede na po kayo maupo. Kulat-kulat ka. Yan tayo po yung mawit. Victory in Jesus. Mike, magutot mo. Ay, good. First time sa original C. How we segregate from glory. How he gave his life on Calvary to save a wretch like me. I heard about his groaning, of his precious blood that's holy. And I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me ere I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. I heard about his healing, of his cleansing power revealing, how he made the lame to walk again and caused the blind to see. I heard about his groaning, of his precious blood atoning, and I repented of my sin and victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loves me ere I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion he has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea. But the angels singing, and the old redemption story, and some sweet day I'll sing up the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me ere I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. Allegiance unto the Lord. Allegiance
Okay, so tayo po tumayong lahat. Titingin po natin si Brother Dan sa ating opening prayer. Lord, once again, humingi ko ang pagkabalat sa amin mga kailangan sa amin. Sa mga nakalagay na buhay. Lord, maraming salamat po sa kanilang buhay. Pasensya. Lord, magbabalik po ang mga blessing natin sa mga pagpili po ay magaling po sa mga pinagtaan dahil sa mga ganun po sa mga hindi mga pagpili. Amen. Amen. Opening. Opening, hindi opening. Pwede ba? Sige, kunin mo na yun. Kinuha mo na, pinag-pray mo na. Nalilito kayo sa opening prayer sa opening, ah. Okay, so sige, habang binibigay ni Brother Dan yung mga ano natin, yung mga envelope. At wala yung nakalimutan kong ipasa yung ating pong I pledge allegiance to the Bible. Yun na lang muna at wala tayong watawat. Hindi pa ako nakapili ng watawat natin. Pero wala dito, kaya next na lang natin. Okay, so Brad, pagkabigay mo, kunin mo na rin. Pinag-pray mo na. Pinag-pray mo na eh. Okay, so yun, announcement lamang po natin. Malapit na po ang ating pong anniversary. At please, yung mga kapatiran natin ay ma-invite natin. At this coming anniversary, magkaroon sana tayo ng attendance. No. Magkaroon sana tayo ng bisita. At pag-pray po natin yung mga bisita po natin. Pag-pray din po natin yung mga kapatiran po natin. Kaya ante, diling, pakimagantukin ni Uncle nga i-practice lang yung unahan ni Apo Diyos para kumisa. At yun. Tama. Alam niya siya sunod. So ang ating topic po sa anniversary ay patungkol po sa faithfulness, fruitfulness, and then fulfillment. At napaka-importante po nito na ngayong taon na ito ay maging matapat tayo sa Panginoon, lumago tayo, at higit sa lahat ay ma-fulfill natin yung trabaho ng Diyos sa buhay po natin. Amen? So, yun. At maraming wala. Pero sana ngayong anniversary ay makauwi yung iba at maka-attend naman sila. Okay, so yun. Ano pa yung mga dapat nating sabihin? Yung ating pong Youth Congress, malapit na, young people. So, Brother Dandan, Brother Sai, Sister Karen, Sister Grace, Sister Shireen, Sister Sherlyn, Sister Arian, ay maghanda-handa na kayo sa ating Youth Congress. So, pag-pray nyo po na ang kalahati ng ating registration ay sagutin ng church. At least medyo mababa sa inyo na. Kasi magbabayad pa tayo ng another 1.5 at yun ang pinag-iikunan po natin. So, medyo magastos ang main. Pero ganoon po talaga ang ministry. Gagastos po tayo pagdating sa gawain natin. At ano pa yung mga dapat nating i-announce? Wala naman siguro. Okay, so reminders.
Again, pag nag-start na po ang service, wala na magkikwentuhan, Brother Arnold. Nag-announce ako kagabi. Kaya wala na kayo magkikwentuhan. Kasi pag nandito yung cellphone, makikita ko kung sino nag-uusap. Ito, makikita ko yung sino yung tatayo-tayo. Kaya yung mga may anak lang, halimbawa, yung Ay, may anak. dali nandun, naiisip ko yung okay, so yun. At yung mga maliliit na parang kay Syra, hayaan nyo lang maglakad-lakad dyan, basta huwag lang mag-away yung dalawa. Ewan ko bakit lagi nag-aaway itong dalawa. Matapang kasi yung anak ko eh. Oo, eh. Ewan ko ba, siguro sa mama niya nagmana. Kasi mga waray eh, matapang na waray. Mga igurot kasi malalambing niya. Bibiro lang. Mga makaawayin ako. Sinungaling ka, nasa pulpito ka pa naman. Kaya yun, pag-pray po natin. At nakuha mo na ba? Okay na? Okay, so dahil wala na, para hindi po tayo magtagal, tayo po ay tawagin na po natin ang ating, umawit muna tayo ng isa. At yung last stanza, tawagin ko po yung choir. Sige, tayo po tumayong lahat. Okay, it keeps me singing. All together now sing. There's within my heart a melody. Jesus whispers sweet and low. Pray that I am with you, peace be still, and all of the heaven know. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Number 2. All my life was raised by sin and strife. Naglulugoy ano ko? Jesus, 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 sweetest name I know, fill my every longing, give me sing I know. Feasting on the riches of His grace, resting in His sheltering wing, always looking on His smiling face. That is why I shout and sing. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. All the choir, please come over. We're coming back to welcome me, party at the starry sky. I shall raise my flight to words unknown. I shall raise with Him on high. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Kalay, pakibulot mo nga yung wire dyan naman. Yung black, yung black. Oo. Huwag yung saksakan na, yung katabi ng charger. Na black. O, yan, yan, yan. Yung hawak ni Tanda.
i-connect natin. I-connect lang po natin. Jeremiah, please, pakiayos mo yung ano mo. Bluetooth mode. Radio of Bluetooth mode. Bluetooth mode. Yun. Okay, so anong sa inyo atin na pudot? Lang po at medyo nagluloko yung ating ano. Ayaw mag-play. Ayaw mag-play. His way is blessed.
Okay, so salamat. At tawagin po natin yung aawit ngayong umaga po na isa. Isa, sabi ni Pastor, na isa. Dito kabila. Mag-isa siya nung una, pero dalawa na sila ngayon. Okay, alin na kayo, mga bata dyan sa labas. Mga bata dyan sa labas, dito kayo sa loob. At sanayin nyo na ang tawag yan, umanta. Singil! Tingnan mo to. Sis Kari. Tingnan mo. There's a cloud of many witnesses with Christ in heaven above, watching us we run this race, they cheer us on in love. Their faces we have seen before, in more than ever known. They fought the battles, took their stand, we reap what they have sown. So I'm not ashamed to bring the name of Jesus. I am not ashamed to tell the world is mine. Gladly I proclaim His gospel to our people. I am not ashamed to tell the name His name. Now I take my stand in Jesus and serve the Lord today. I give my strength and purpose. I sing and work and pray. Though the whole world come and mock me, let us call my work in line. I will stay with Christ my Savior and never will deny. So I'm not ashamed to claim the name of Jesus. I am not ashamed to tell the world is mine. Gladly I proclaim His gospel to all people. I am not ashamed and I will claim His name. So I'm not ashamed to claim the name of Jesus. I am not ashamed to tell the world is mine. Gladly I proclaim His gospel to our people. I am not ashamed and I will claim His name. I am not ashamed and I will claim His name. Okay, so salamat po dyan sa awitin na yan. At ang kakantayin sana nila is hawak mo ang faith. Pero hindi naman natin kakantayin. But anyway, I'm so glad to see Sister Bea. Where are you, Sister Bea? At saan na yun? Sister Bea, ginagawa niya? Hinatid niya lang ata yung Ayan. At salamat sa Panginoon, kasama niya yung kanyang baby. At hindi ko nga namukhaan eh, tumabay. Makati, saya na baby. So yun, salamat sa Panginoon, baka hinatid niya yung kanyang pamangkin. At alam niyo naman, pag merong nawawala, hindi naman tayo masaya. Pero pag bumalik, masaya tayo. Kaya ang church naman natin, hindi naman yan nagpapalayas eh. Kusa silang lumalayas eh. Pero pag bumalik, eh syempre mamahalin na. Ganun ang church. Amen? Kaya pag-pray po natin yung mga kapatiran natin na nawala, na bumalik. At marami talagang umalis. Ano po? Pero we pray for them, nakausapin sila ng Panginoon para sila po ay makabalik ulit
sa Panginoon at makabalik sa paglilingkod. Okay, so this morning, hilingin ko po ulit ang inyong pakikinig. So, inuulit ko, wala na pong magpipintuhan. So, let us respect the Word of God habang tayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. Yung mga nasa labas na walang ginagawa, please, pumasok na kayo. Huwag mo nang ipasok yan at maingay. Na-isturbo lang ako. Yung mga bata, dito kayo, Jeremiah. Nonoy, bantayan mo si Nonoy. Wait lang po at hanapin ko lang yung ating pag-aaralan ngayon. Yun. So, Sister Bea, na-miss ka namin. At welcome ulit sa church. Hindi sa loob. Dito ka, mahilig dyan. Ang init nga dyan, kaya dito ko sila pinapunta. Okay. Mainit ko dito. Hindi mo makita. Okay, so tayo po ay mag-aaral ulit ng salita ng Panginoon. Tayo po ay tumayo. At buksan po natin sa Genesis chapter 50 verse 19 to 20. Actually, chapter 39, nung binabasa ko po ito, hindi ko pa siya tapos, pero maganda ito. Genesis chapter 50 verse 19 hanggang 20. At anong sabi niya doon? And Joseph said unto them, Fear not, for I am in the place of God. But as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good to bring to pass as it is this day, to save much people alive. Shall we pray? Once again, Lord, salamat po sa iyong salita namin pong nabasa, sa aming pagpapatuloy sa araw na ito. Ikaw po ang siyang patuloy na kumilos, manguna at mangusap sa buhay po namin. Tulungan niyo po kami sa aming pag-aaralan. And we pray po God, nakausapin niyo po kami through your word at ma-encourage, ma-challenge na gawin ang mga dapat gawin para po sa amin. Salamat po mga pinupuri kayo namin, pinapasalamatan in Jesus Christ in prayer. Amen. Okay, pwede na po kayong maupo. God moves in mysterious way. Ang ating pong topic ngayon, ano? At ang Diyos kumikilos sa kaparaanan na kung saan ay kung paano siya kumilos sa buhay po ng bawat isa. And I believe na dito po sa ating pong topic ngayon sa Genesis chapter 50, actually kung babasahin po natin ang chapter 39 to 50 hanggang matapos po ang Genesis chapter ng Genesis, makikita po natin dyan yung pagkilos ng Panginoon sa buhay po ni Joseph. At alam ko po na kilala natin kung sino po si Joseph sa Bible. Amen? Isa po siya sa anak ni Jacob. Isa siya sa 12 anak ni Jacob or pangalawa sa bunso. At kung titignan po natin, na si Joseph, kung babasahin po natin ang chapter 39, siya po ang pinaka-favorite na anak ni Jacob sa kanyang mga anak. And one time, pumunta po siya doon sa ilang at hinahanap niya yung kanyang mga kapatid. And then, nung nadatnan niya yung kanyang mga kapatid, ikikwento ko lang po kasi ito yung pinaka-gustong-gusto ko na istorya sa Bible. Nung nakita niya yung mga kapatid niya, kasi yung mga kapatid niya naiinggit. Di ba sa magulang, sino ba? Ewan ko lang sa mga Fernandez family, sino bang pinaka-favorite ng nanay niyo?
Ang dami nyo eh. Di ba, pag sa mga anak may mga favoritism, hindi po nawawala yan sa Bible. At sa 10 anak ni Jacob, si Joseph ang pinaka-favorite niya na anak sa lahat. Kaya siya binansagan na the dreamer. Sapagkat si Joseph, sa edad na 17 years old, nandun na siya sa ilang, nagtatrabaho, nag-aalaga ng mga hayop. Ibig sabihin, marami siyang nagagawa. And then, nung hinanap niya yung mga kanyang mga kapatid, nasumpungan niya sila, kinausap niya, hindi niya alam na yung kanyang 12 kapatid, naiinggit. Kaya mahirap talaga pag meron kang favoritism eh. Naiinggit sila. Ngayon, nakapag-isip sila ng hindi maganda kay Joseph. Ang sabi ng kapatid niya, paano kaya kung patayin na lang natin? Kasi, nagagawa nila yon sa kapatid niya. Pero nung narinig siya ni Joda, isa sa kanyang kapatid, medyo nag-alanganin. O ni Reuben, sorry. Wag nating patayin, wag nating ilagay ang ating batas sa ating mga kamay. Ihulog na lang natin siya doon sa Bubon, kunata yun. Kasi nagtayo langan, Bubon. Tapos, ibaga tayo kini ama tayo, nga isuna nga ikat, nilapa, ti leon. Kasi, ato ti lion, kanya dangay. Or, kinain siya ng mga animals. So, to make the story short, ang nangyari po doon, inahon siya, and then, may dumaan, habang nandun siya, inilaglag siya, habang may dumaan na mga Levites, nakonsin siya ulit. Sabi niya, iahon natin, pagkakitaan natin, kaysa mamatay siya dyan sa loob. So, tinanggal nila si Joseph, inalis doon, and then, ibininta sa mga Islamites. So, Islamites. So, ibininta siya, and then, pumatay sila ng hayop, tas yung dugo niya, yun yung binuhos doon sa damit. At nung umuwi sila, ipinakita sa tatay, at naggumawa sila ng kasinungalingan na sinabi nila, daytoy di anak mo, natayon. Iso nga ni Jacob, ang sangsangit, di tatay. Kasi ti pagarup na, di anak na, kat natayon. Ngam di na nga mo, nga di anak na, inlako da. Kat daytoy nga nangilakuan da, impanda iso na ijay, lugar iti Egypt. Kat inlako na ni Joseph, kadag ito'y nga Egyptian. Kat tapan isuna nga nagserserbi, iti amo na. Jay ko na tayo nga jay naganda ngay kat jay Putipars. Habang nandun po siya doon sa bahay nila Putipar, siyempre amo tayo mat nga ni Jacob, ni Joseph, kung mababasa po natin, guwapo, makinis, kasla kanyak ide. Tata, gwapo iso na, habang nandun siya sa loob, nakita nga yung asawa ni Putipar's wife. Pero before that, kung titignan po natin, hindi po, kitaan tayo, nagpangit yung umpisa na niya. Pangit yung kanyang umpisa, at makikita po natin doon, na talagang iba yung intention nila. Pero nung nandun siya kay Putipar, binigyan siya ng Diyos ng proteksyon. Ginawa siyang tagapamahala doon sa bahay ni Putipar. Pero nung nakita siya ng Putipar's wife, come, lie with me. Yay, in word, sige, sipingan mo ako. Tuksuan na nga eh. Iso nga, kada makita na nga ni Jacob, talagang sirretan di babae. Siyempre, amo tayo, hindi kahit nangasawan. And then, nung hindi na po niya matiis yung babae, talagang nagaramid iti dahilan. Sinirek na, di ba yung mga damit nila, Brad, yung parang tapis? Kasi, ginuyod na, and then, timaray di babae. Pinabasol na ni Joseph, ang sabi niya yung Putipar, itong lalaking ito,
Una na di asawa na, hindi nagawi. Daytoy nga lalaki, nga inyawid mo, dito'y balay tayo. Kayat dak nga. Ripen ko na. So, ang nangyari po, nagungat daytoy nga Putipar, impakulong na. Kat nabilang ko isuna. And then, tignan po natin, doon sa kulungan, dahil nakita yung kanyang kabaitan at alam nung gwardya, jailor, huwag na jay, tama ba? Nakita nung gwardya, yung si Joseph, na magandang kanyang puso, at kasama niya ang Panginoon, alam niyo po ang nangyari, yung susihan, di mismo ngayon nga susi ti kulungan, inteda kanya na. Kaya ang nangyari po kay Joseph, pwede siyang labas at loob ng kulungan siya. Mabalin iso na nga sumbrot, iji ang nagtikulungan, mabalin na nga lukatan di sarili na nga kulungan. Pinagkatiwala sa kanya yung kulungan. And then one time, merong nakulong na dalawa, yung chief butler, and then yung yung magtitinapay. Habang nandoon sila sa kulungan, nanaginip yung dalawa. Nagulumihanan sila, di da nga, kumbaga, di da nga nga amo, no niya tikayat na nga sa wenjay, tagtagit na. Kasi noon, ang panaginip po natin, nangyayari yan sa totoong buhay. Pero ngayon, hindi na po Kat no, na nagtagtagit ng kagat, bigla kang nagbaling nga mayaman, hanggang pangarap lang yan muna. Walang madali. So ganon, na naginip yung chief butler sa kayong magtitinapay. Ang panaginip niya, about sa Saro, na after 3 days, ibabalik siya nung hari. Pero yung magtitinapay naman, after 3 days, pupugutan ng ulo. So, ang nangyari po doon, after 3 days, binalik yung chief butler doon sa trabaho niya, tas yung magtitinapay, yun yung pinugutan ng ulo. Alam niyo po kung anong masaklap doon? Sabi ni Joseph, huwag mo akong kakalimutan kapag ikaw ay nakalabas na. Nung nakalabas yung chief butler, nakalimutan niya na si Joseph. After 2 years, na nasa kulungan siya mula nung nakulong yung chief butler, na naginip itong si Pero. Na naginip po siya. Ang unang panaginip niya, merong 7 baka na malulusog. Tapos merong 7 baka na mapapayat. Doon sa panaginip, yung 7 baka na mapapayat, kinain niya yung mga matataba. Tapos merong, ang tawag nun, trigo, parang ganon, na 7, then kinain niya din, same. Ngayon, nagugulumihanan itong hari. Nagpatawag na siya ng mga magagaling na mga eksperto sa panaginip, pero hindi pa rin nila makuha kung ano yung tamang interpretation ng panaginip. Alam niyo po kung ano nangyari? Naalala yung chief butler na 2 years ago, meron siyang nakilala doon sa kulungan. Yun po yun si Joseph. At nung sinabi niya sa hari, ipatawag niyo. So pinatawag si Joseph. Para madali ang usapan, nung nandun na si Joseph, pinaliwanag ng hari, ang sabi ni Joseph, yung panaginip mo na 7 baboy at 7 baka na matataba at 7 baka na mapapayat, 7 taon mula ngayon na masagana, at pagkatapos ng 7 taon naman na taggutom. Doon sa isang panaginip mo, pareho lang yan ang interpretasyon. Ngayon, pinayuhan ni Joseph itong si Pero, ganito ang gawin mo. Maglagay ka ng mga leaders na sila ang mag-iipon ng mga makakain nila or makakain, supply sa 7 taon para bago dumating ang tag-hirap, merong stock. Hindi lamang sa buong bansa, kundi maging sa ibang mga lugar. Alam niyo po, napakaganda ang plano ng Diyos sa buhay ni Joseph. Kung titignan po natin, mula sa inggit,
mula sa itinapon siya doon sa lugar na kung saan hukay, hanggang sa ibinenta, pinagkamalang pangripes. Pero alam nyo, ni minsan hindi mo nagreklamo si Joseph sa Panginoon. Bakit ganito yung buhay ko? At maraming mga mananampalataya sa panahon po natin ngayon, na kapag merong mga nangyari sa buhay, kwini-question nila ang Diyos. Lord, bakit nangyayari itong mga bagay sa akin? Bakit itong bagay na ito nangyari sa buhay ko? Pero tandaan po natin na kung ikaw ay tama sa harapan ng Diyos, hindi nagkakamali ang Diyos sa mga plano niya sa buhay po natin. God makes no mistake. Amen? Yung kinanta po natin, His way is perfect. Mas maganda na sa umpisa nahihirapan ka pero dahan-dahan ang pag-angat mo. Kaysa naman yung sa una umaangat ka pero bigla kang bumagsak sa buhay. At sa panahon po natin ngayon, maraming mga gustong umangat bigla ang buhay. Pero tandaan nyo po kapatid, ang plano ng Diyos sa buhay mo, hindi po ganong biglaan. Ang sabi nung hari kay Joseph, sige, total ikaw naman ang nakapag-interpret ng aking panaginip. Ikaw na lang ang magiging kanang kamay ko. You see, ang ginawa nung hari, tinanggal niya yung kanyang palatandaang singsing na patunay na itong taong ito, kanang kamay. At yung buhay ni Joseph, kung titignan po natin, pangit man sa umpisa pero merong magandang plano ang Diyos para sa kanya. Hindi lamang po para sa kanya, pero para sa mga Israelites. After 7 years na maayos yung kanilang buhay, dumating yung tagutom sa buong mundo. At hirap na hirap ang maraming mga bansa pagdating sa famine. Ngayon, itong si Jacob na kanyang tatay, maging ang kanyang mga kapatid, inutusan itong kanyang mga kapatid na bumili ng trigo doon sa Egypt. Alam niyo po, habang binabasa ko to, one time, naluha ako doon sa kanilang kwento. Why? Kasi akalain mo yon 7 years na nagtagutom, inutusan niya yung kanyang anak, mga anak, pumunta ka sa Egypt. Bumili kayo ng trigo. Pero yung si Joseph, nung nakita niya habang may pumalita sa kanya, sabi nung kanya, meron ditong mga galing sa Israel. Alam niya kung sino yon, mga kapatid niya. Alam niyo, unang-una, hindi niya pinahalata na si Joseph siya. Siyempre, sa tagal ng panahon, 30 plus na siya that time eh. 30 plus, siguro may biguti na, iba na yung style ng buhay, hindi na siya patpatin, malaki na tao, and then yung kanyang gupit, pang Egyptian, yung kanyang style, hindi siya nakilala ng kanyang kapatid, pero siya, nakita niya yung mga kapatid niya. At alam niyo, ang pinakamahal ni Joseph doon, yung pinakabunso nilang kapatid, si Benjamin. Nung nakita niya sila, naluha siya, hindi niya pinahalata sa kanyang mga kapatid. So nagbinta siya doon sa kanila ng mga pagkain. Ngayon, nung magpapaalam na yung kanyang mga kapatid, sabi niya doon sa kanyang kawal, magtanim ka ng, alam niyo yung laglag bala? Magtanim ka ng mga kayamanan doon sa kanilang sako. Alam nyo, nung tinamnan sila, para lang hindi sila umalis, habulin nyo ulit, i-check nyo. Sabi niya ulit, pero alam niya na may tinanim. Anong nangyari? Hinabol nila, chinik nila, hinuli yung mga kapatid. Galit na galit ngayon si Jacob, kunwari.
Okay. Para makabalik kayo, iwan nyo ang inyong bunsong kapatid. Si Benjamin. Si Benjamin, yun ang pinaka sumunod na gustong anak ni Jacob. So, anong nangyari po, nung kinuha nila si Benjamin, nagtataka yung kanyang bunsong kapatid, bakit inaalagaan siya, pinapakain. Pag uwi nung kanyang mga kapatid, galit na galit yung tatay. Bakit nyo hinayaan yung inyong kapatid? Hindi nyo na nga iningatan si Joseph, ngayon gusto nyo pang papatay yung aking anak. Sabi ni Jacob. Akalain nyo yung pagmamahal ng magulang sa kanyang mga anak. And then kung titignan po natin, itutuloy po natin yung kwento. Sige, bumalik kayo. Sabi ni Jacob, kasi sabi ni Joseph, kailangan nyong bumalik. Nasa pagbalik nyo, kasama nyo ang inyong tatay. At talagang miss na miss niya na yung kanyang mga anak, kapatid, at yung kanyang tatay. So ang ginawa po ng mga Israelites, pumunta sila. Si Jacob matanda na siya, pero inalalaya ng kanyang mga kapatid. At nung pagdating po nila doon sa palasyo sa Egypt, hindi po nagpahalata si Joseph. Habang kumakain sila, sabi niya, umupo kayo, kain tayo, sabi niya. Tinatanong nila kung nasaan si Benjamin kasi ang akala niya pinahirapan. So habang nandun yung mga kapatid, nag-uusap-usap, nagsisisihan, ikaw kasi kung hindi mo lang pinabenta si Joseph, hindi mangyayari sa atin to. Kung hindi mo lang siya pinatay, hindi mangyayari sa atin to. Tignan mo ang parusa ng Diyos sa atin. Ganon yung pagsisisi. At habang nandun sila nag-uusap, tumalikod si Joseph, umiiyak. At nung hindi niya na talaga makaya yung kanyang mga kapatid, lumabas si Joseph. Sabi niya sa mga kapatid niya, ako talaga ito si Joseph. And then nabigla yung kanyang mga kapatid. Hindi niya mapigilan, niyakap niya isa-isa, hinalikan isa-isa yung kanyang mga kapatid, yung kanyang mga kuya. At yung pinakamamahal niyang bunso, si Benjamin, pinakamamahal niyang bunsong kapatid. Alam nyo, sabi nung kanyang mga kapatid, ano na ang gagawin natin? Buhay si Joseph. Baka dumating yung panahon na kapag nawala na yung ating ama, papatayin na tayo ng ating kapatid. Si Genesis chapter 50 verse 19. At sinabi ni Jose sa kanila, huwag kayong matakot. Sapagkat nasa kalagayan ba ako ng Diyos? At tungkol sa inyo ay inyong ipinalagay na kasamaan laban sa akin. Ngunit ipinalagay ng Diyos na kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito, na iligtas ang buhay ng maraming tao. Listen, grabe ang plano ng Diyos sa buhay ni Joseph. Sa panahon po natin ngayon, pwedeng maraming mga Kristiyano sa umpisa pa lang akala nila walang mangyayari sa kanyang buhay, sa kanilang buhay. Pero iba ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. Iba ang gusto ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Kung sa piling mo, hindi ka binibless ng Panginoon, nagkakamali ka, kapatid. Pwedeng sa'yo personally, walang blessing. Pero baka sa mga anak mo, merong pagpapala. Pwedeng wala sa'yo, pero sa mga kapatid mo, meron. Dahil naglilingkod ka sa Panginoon.
Pero tandaan po natin, ang kamay ng Diyos, kahit gaano ka kalayo, aabutin ka niyan. His way is perfect. Amen? Hindi nagkakamali ang Diyos sa buhay na meron ka. Sabi ng aking siguro ng magulang ko, ng nanay ko, siguro ganito na siguro ako tumanda. Siguro ganito na rin ako, siguro mamamatay. Pero pinaunawa ko sa kanya one time, sabi ko, Ma, wala ka mang bahay na maganda. Wala ka mang pera na marami. Pero blessing na may anak kang pastor. Blessing na may anak ka na naglilingkod sa Panginoon. Kaysa naman, may pera ka, mayaman ka, pero yung anak mo loko-loko. Yung anak mo drug addict. Yung anak mo walang pakinabang. Yung anak mo naglulustay ng kayamanan. Listen, Christian. Ang Diyos, pag inuna mo ang Diyos sa buhay mo, sa umpisa lang yan mahirap, pero mararamdaman mo yung blessing sa buhay na meron ka. The unexpected plan of God. So tandaan po natin yung hindi natin inaasahan na plano ng Diyos sa buhay mo. Darating yung panahon na mauunawaan mo, ganito pala ang plano ng Diyos sa buhay ko. Nag-aaral ka ngayon, darating yung panahon, baka mas maganda pa ang ibigay ng Diyos sa iyo pag inuna mo ang Diyos habang ikaw ay nag-aaral. May trabaho ka, sige lang. Sinyura kon pastor, sige lang. Ang importante, buhay ka, malakas ka. Amen? Pag matanda kasi, iniisip, mahina na eh. Pero tandaan nyo po, wala na pong masasaya na makita mo yung anak mo, apo mo, na nasa Panginoon. Kasama mo na naglilingkod sa Panginoon. Kami na mga bata, tatanda rin naman kami eh. Amen? Pero ito ba ang plano ng Diyos sa amin? Yes, of course. Pag naglilingkod ka sa Panginoon, ito ang plano ng Diyos para sa iyo. At ito ang nais ng Diyos para sa iyo. Yung mabuhay ka para sa Kanya. Isaiah chapter 55 verse 8, For my thoughts are not your thoughts, neither are ye your ways are my ways, saith the Lord. For as the heaven are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. Amen? And my thoughts that your thoughts. Kaya kung meron kang magandang plano sa buhay mo, mas maganda ang plano ng Diyos para sa iyo. Your plan is limited. God's plan is sure. God's plan is good. Pero yung plano mo sa buhay, limitado lang yan. Pero yung plano ng Diyos, walang limitasyon yan. Kung paano kanya i-bless. God's plan often involves unexpected people in place. Ang mga plano ng Diyos ay madalas na may kinasasangkutan na hindi inaasahan ng mga tao at lugar. Amen? Kaya minsan, ilalagay ka sa mga lugar at mga tao na kung saan doon nakaplano ang buhay mo. Ako, hindi ko naman alam ang kadayakan eh. Hindi ko naman kayo kilala. Pero ang plano ng Diyos, ilagay ako sa lugar para magkakilala tayo. You see? Kaya mga nakikita natin, nakikilala natin sa buhay, inaalaw yan ng Diyos na makilala mo sila. Ligtas man yan o hindi. Hindi ka kailangan ng Diyos ng mataas na katayuan. Napakalaking kayamanan o perpektong mga credential upang matupad ang kanyang layunin. Ibig sabihin, ginagamit niya ang pinakamaliit na posibilidad upang magamit
ang pinakamahalaga. Ano sabi niya doon sa 1 Corinthians 1:27? But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God hath chosen the weak things of the world. Yung akala natin walang alam, patpatin na bata, pero naging leader sa Egypt. Brad, tutoy ka pala ngayon. Pero darating yung panahon, sasaluduhin ka ng tao. Gagalangin ka ng tao. Why? Kasi naglilingkod ka sa Diyos. Amen? Isa pa na makikita po natin dyan, God's plan often involves unexpected inconvenience. Minsan, pag sinabing midnight call, talagang aabalahin ka kahit hating gabi. Ano pa makikita po natin dyan? Mahaba ito pero tatapusin natin. God's plan are always superior to our own. Amen? Ang mga plano ng Diyos ay palaging nakahihigit sa atin. But as for you, ye shall thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass as it is day, or this day, to save much people alive. Siguro kung hindi lang si Joseph yung nilagay sa Egypt, pwedeng sabihin niya, sumpain kayo. Pwedeng sabihin niya na yung mga kapatid niya, bayamon dagitan. Pero anong sabi niya sa mga kapatid niya? Hindi ninyong ipalagay na kasamaan laban sa akin. Ngunit ipinalagay ng Diyos na nakabubuti upang mangyari ang gaya ng araw na ito. Ang pinaka main reason ng Diyos kung bakit hinayaan niya si Joseph na mapunta sa Egypt is para ma-preserve ang Israel. Kasi kung namatay ang Israelites sa gutom, walang Israelita ngayon. Kung bakit may Israelites ngayon? Dahil niligtas sila ni Joseph. Number 2, the unexpected preparation of God. God moved in His preparation. Kumikilos ang Diyos. Minsan hindi natin inaasahan yung mga preparation ng Panginoon sa atin. Kung babalikan po natin yung buhay ni Joseph, nakahanda na po yan. Amen? Nakahilira na po yan. Kaya yung mga nangyari sa buhay niya, sa iba pangit. Pero pagdating sa Panginoon, alam ng Diyos kung ano ang gagawin niya pagdating sa buhay mo. Ngayon, wala ka palang kakayanan. Pero step by step yan, kapatid. Na darating yung panahon na ihahanda ka ng Diyos sa buhay na kung saan mas maganda at mas maayos. Buhay na kung saan yung buhay mo na sa ngayon iniisip mo parang walang silbi. Pero darating yung panahon na pag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, mas lalong mabibigla ka sa mga blessing na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Nag-aaral ka ngayon. Hanggang aral ka lang muna. Tatrabaho ka ngayon, sige lang, trabaho ka lang. Pero lahat ng bagay na yan, hinanda ng Diyos yan. Yung blessing, nakahanda na yan para sa iyo. Gawin mo lang yung part mo para sa Panginoon. Amen? For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which should we walk in them. Amen? Verse 28, Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Yung akala natin na hindi maganda, but listen, the Bible says, all things work together for good. Amen? Yung mga negative na nangyayari sa buhay mo,
Pero maganda pala ang idudulot niyan. Bigyan ko kayo ng ilustrasyon. Pag meron kang trangkaso, akala natin problema. Hindi natin alam, tinutulungan pala tayo pag may trangkaso tayo ng ating katawan. Bakit tayo mainit? Hindi dahil may sakit ka, kundi pinoprotektahan ng iyong, ang tawag dito, antibodies, yung mga pumapasok na mga hindi magaganda sa ating katawan kung bakit tayo umiinit. Kung wala tayong antibodies, matagal na tayong nakaratay. Alam mo kung bakit may problema? Para ikaw ba ay maalis? Hindi, para ikaw ay tumibay. Bakit may problema? Para ikaw ba ay ma-discourage? Hindi, para ikaw ay ma-challenge. But listen, yung buhay ni Joseph, isang magandang dahilan para makita po natin ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. A good prepares wilderness to mold us. God prepares wilderness to mold us. Tandaan po natin, pag sinabi nating wilderness o ilang, nakahanda ang Diyos ng ilang para sa atin. Ano bang meron sa wilderness? Tagutom. Ano pa? Walang tubig. Mainit. May mga animals na nakakamatay. Nilagayan ng Diyos para matuto tayo. Hindi para masira tayo. We make plans but life brings burden, storm, unexpected detours or surprising doors of opportunity. Ano ba makikita po natin? God prepares the way before we arrive. Okay? Inihanda na ng Diyos ang daan bago tayo dumating. Tandaan po natin, nakalatag na yan. Maganda ang plano ng Diyos. Bakit yung iba nasisira ang buhay? Kasi imbis na sundin ang plano ng Diyos, lumiliko sila. Ano pa? God is a God of preparation. Ephesians 2:10 tell us that good works were prepared beforehand. Okay? Ano pa? You are walking into a future that God has already handled. Your current struggle is not a sign of failure, but a setup for a divine opening. Amen? Ganda, no? And then, letter C, God prepares us through the unexpected. Kaya, pag dumating man yung mga bagay na hindi natin inaasahan sa buhay natin, darating talaga yan. Kaya, kayong mga estudyante, may time talaga na nagkakaproblema sa school. Pero, hindi yan inaalaw para hindi mo matapos. Para mas lalo kang kumilos. Last na ba yan? Hindi, natapusin na natin to. The unexpected promise of God. Tandaan po natin yung hindi natin inaasahan na pangako ng Panginoon. A promise comes to undeserving and incompatible. Tama. Hindi naman natin deserve i-bless eh. Pero bakit binibless ka ng Panginoon? Hindi mo naman deserve na makaranas ng problema. Pero bakit nakakaranas ka ng problema? Para ba ikaw ay mawalan ng pananampalataya sa Panginoon? Hindi. Para mas lalo kang i-bless ng Panginoon. Magtaas lang kayo ng kamay pag sinabi niyo, Pastor, gutom na ako ha. The promise come to the undeserving and incompatible. Ano pa ang makikita mo natin dyan? Sarah was barren and both were advanced in age. Humanly speaking, it was over. Akalain mo yon? Kilala niyo si Sarah sa Bible? At dapat mo yung naganap at the age of 90.
Meron ba tayong kilala maliban kay Sarah? Awan. Marunga tawan nga tang agminopos di babae. 40 plus ko natin. Dapat dyan na duma, 50. Sarah, 90 years old. Nung naging panganak niya, si Isaac. Kalain mo yun? Ha? So nga na kayo nga sa inyo. Ay, pastor, ang tagayang pag-asak pa'y lang. Maria, bahala kayo ta. Bahala kayo ta, senyor. Ang dapay kayong pag-asak. Mano taon mo natin diling? Ha? 70? Oh, Pag-asa pa. may pag-asa pa. Ang galay, ante. Ilang taon ka na yun? 70 plus. 70 plus. Oh, walang imposible. May pag-asa pa. Ngam kasano ngay ka, imunamat di ang kulan. Pero listen, walang imposible sa Panginoon. Amen? Abraham waited truly 25 years from the initial promise to the fulfillment. Isaac. Oh, kalahin mo yun? Naging tatay siya ng tuluyan at the age of 100. Saka lang siya nagkaanak. Eh kung tutuusin sa panahon po natin ngayon, si Isaac, kung ang anak ni pangilang apo niya na si Isaac, dapat siguro apo sa apo na. Then the promise is anchored in God's character, not our circumstances. Ang pangako ay nakaangkla sa katangian ng Diyos, hindi sa ating mga pangyayari. And then last, yun na, tapos na. Nagdakil tinilak tawa ka. The unexpected promotion from God. God moved to promote His children. Yan lagi ang aking binabanggit sa inyo. Mula sa taga-alaga ng mga tupa brad hanggang sa naging kanang kamay ng hari ng Egypt. Kaya sabi ko, tutoy ka pala ngayon. Pero darating yung panahon, sasaluduhin ka ng marami. Nunoy ka pala ngayon, pero darating yung panahon, hindi ka na nunoy. Tatay ka na. So, yun, hindi mo inaasahan ng promotion. Nunoy ka ngayon, baka kinabukasan, tatay ka na. Huwag naman. So, unexpected promotion from God. Tandaan po natin, walang imposible sa Panginoon. The unexpected path from pit to prison. Mula doon sa pit, doon sa pinagtapunan, mula sa kulungan. Okay? Doon na sana siya mamamatay eh. Pero buti na lang, ikinulong pa. The unexpected provision, famine as an instrument. Tandaan po natin, ang taghirap, hindi kamatayan, kundi instrumento ng Diyos para tulungan ang bansang Israelites. Ano pa? The appointment in the palace. God used a national crisis to elevate Joseph to second in command, fulfilling the original dreams. Amen? Kasi alam nyo kung bakit nagalit yung kanyang kapatid. Una, doon kasi sa panaginip niya, kwinento niya sa kanyang kapatid. Sabi niya, alam nyo mga kuya, darating yung panahon, lahat kayo luluhod sa akin. Akalain mo yun, kung ikaw yung kapatid, anong iisipin mo? Nyamot na ito yung nagyabangan. Ibaga nakikding lumuhod kami kanya na.
Eh yun nga yung panaginip eh. Kaya nung kwininto niya sa tatay, galit yung tatay. Di may bagbagat ti kasta, di kakabsat mo. So nga, kasjay pinmudot ti darada. Ginmato. So nga, kasjay ti pasamak na. Pero, ang nangyari sa bandang uli, nangyari din. Kasi lumuhod yung kanyang mga kapatid sa kanya. Dahil siya na po yung kanang kamay ng hari. The lesson, God uses bad circumstances to bring about good result. Famine to saving lives. Amen? The unexpected perspective, God meant it for good. Okay? So, ang hindi natin ina sa pananaw para ma-preserve ang Israelites. Para hindi po mawala ang kanyang mga pinili. So, tandaan po natin ang mga buhay na ginagawa po natin, ginagampanan po natin sa buhay na ito ay maganda. Okay? So tandaan po natin mga kapatid, huwag po nating kalimutan ang Diyos lagi sa buhay po natin. Ang Diyos mapagmahal. Maganda ang plano niya para sa iyo. At alam ng Diyos kung ano yung nararapat para sa iyo. So sa ngayon, mabalin nga doon pa lang tipan panunutom, problemaan, pero His way is perfect. Hindi nagkakamali ang Diyos sa mga plano niya sa buhay mo at sa buhay mo. Inilagay tayo ng Diyos sa iisang lugar para mas lalo nating mapatunayan sa Panginoon na karapat-dapat po tayo. Amen? Kaya, nandito ka, nandito ako, wala tayong magagawa. Tayong pinagtagpo ng Panginoon. Ha? Kaya, yun ang maganda, bro. Hindi yung kanta na pinagtagpo pero hindi pinag-hanap. Pinagtagpo tayo para maglingkod sa Panginoon. Amen? Ayaw po ito ngayong lahat. Ayaw po yung mga Let's pray. Ama namin Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa umaga pong ito. Salamat po Panginoon sa napakadakilang biyaya mo sa buhay po namin. Sa plano mo sa buhay po namin tulad po ni Joseph. Na sa una pwedeng hindi maganda ang resulta nito. Pero salamat Panginoon, pinatunayan mo sa amin na maganda ang iyong hangarin, mga plano sa buhay po namin, Panginoon. Kaya sa umaga po ito, sa mga anak mo, Panginoon, na may mga panalangin, tulungan niyo po sila. Alam po po na nakikilala niyo po ang kanilang buhay. Patuloy niyo po silang gabayan, tulungan, bless. Dalangin ko po sa mga kapatiran na mga nararamdaman ngayon, tulungan niyo po sila. We pray for them. Pagaligin niyo po sila. Sa mga kapatiran na nanlalamig, dalangin ko po na unti-unti po na nga silang makabalik. Salamat Panginoon. Kunin nga pong dakila ka sa buhay ko namin. At muli sa araw na ito, kayo ang siyang patuloy na manguna at kumilos sa buhay. Sa pagtatapos po namin, ikaw po siya may kasamin. Maraming salamat po in Jesus Christ we pray. Amen. Okay, pwede na po kayo maupo. At ano pang gagawin natin? At maaga pa naman. 10:30 pa naman. Kaya ngayon, tayo po muna ay meron naman pong inihanda dyan na pangtanghalian sana. Pero dahil maaga, kumain ba kayo ng umagahan? Parang hindi. Okay, so meron po dyan konti na pagkain. At pagsalusaluhan na lamang po natin. Gusto na po. Okay na yan, isa po na.